i-give and take. Panoorin po natin. Okay, siya ang hindi binayaran sa mga balde-balding tubig na kanyang pinaghirapan. May ganun palang racket na pwede kang mang-igib. Yes. Hindi ba? So, ang presyohan dito, malalaman natin at kung magkano hindi binayad sa kanya. Kulot, humarap ka na! Oh, ang ganda ng buhok mo, no? Kaya ka pala nabansagan. May lahi ka ba? Wala. O bakit naiiyak ka na? Nagsisimula pa lang tayo. Alam naman po kasi nila yung halaga sa akin ng pera. Pero single man po ako. Ako lang po mabuhay sa dalawang anak ko. Tapos 3 araw niya na po ako hindi binabayaran. Ilang araw na? 3 araw po. 3 araw. Po. Magkano ba ang bayaran sa igib? Sa 7 timba po na tubig inikip ko po sa kanila. 100 po isang araw yun. 7 timba, 100 pesos sa Opo. isang araw. Eh kung sipagin ka, pwede ka magsobra. Hindi. O yun lang May talaga. magpapaigib po talaga. May nagpapaigib talaga. May ganun pala, no? Kay payat-payat mo, kaya mong mag-igib. Wala naman po kami hindi kaya, lalo single mom eh. Single mom. Ilan taon na yung mga anak mo? Isang 3 years old po, isang 6 years old. Nag-aaral. Opo. Bakit hindi ka binabayaran daw? Kasi sinasabi po niya na hindi daw po ako nag-iigib, lagi daw po walang tubig. Lagi naman po kasi siyang umaalis eh. Kaya hindi niya po alam na pinaglalaroan po ng mga pamangkin niya yung tubig. Iniiwan mo lang yung tubig doon. Opo. Kasi Oh. doon lang po sa labas ng bahay nila nakalagay yung balde. Okay. Tapos sabihin niya po sa akin na alis siya, tapos sabihin niya sa akin, pagbalik na lang daw po niya yung bayad. Pagdating niya po, wala na tubig kasi napaglaruan na po ng mga pamangkin niya eh. O nagpang-abot daw kayo. Ano ba, nagkahampasan daw? Sinisigil ko po siya dahil pangatlong araw na nga po. Sabi ko, kailangan ko rin ng pera dahil totoo lang eh. Sinumpong po kasi ako ng asthma ko. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan ko yung pera. Kasi hindi ako pwedeng matenga lang sa bahay para sa mga anak ko. Tapos bigla siya na lang po ako inampas ng balde. Kaya po, napagod na rin ako. Natuto po ako lumaban. Kahit na matanda po siya, hindi ko na po inisip. Sinampas niya po ako ng balde. Saan tumama yung balde? Sa pagkaganto ko lang po. Okay. Kunin na natin yung balde. Ayan, o. Nandyan sa ating mesa ng ebidensya. So, ito yung balde. Ay! Ayan, nabasag. Oh. Kaya pala Grabe naman ang grabe naman ang pagkakahampas. Kung ganyan ka tindi ang kaya pala ate ko rin pag umuuwi, wala nang tubig. Kasi, hindi pa ito yung kanyang pinang-iigib. Pero nasa na yung, pero 7 balde yan. Opo. Kanya yung Mas malaki balde. pa po yan. Kanya yung balde. Opo. Pakita nga natin, Ryle, ito yung pinag-iigiban. Saan itong gripo na ito? Doon po sa may kabilang iskinita po namin, merong binabayaran na tubig. May Nagbabayad po kami. binabayaran. Kada isang balde po, 10 piso. Sa 100 po na binabayad niya, parang 80 na lang po lumalabas sa akin. Ganun, nababawasan pa po. Kasi nagbabayad po ako doon. Sa 100 na ikaw pang magbabayad ng tubig. Babawasan pa po yun. Teka muna. Parang nakakalibre naman yata siya masyado. O, ito na si Pachay. Pachay, humarap ka na. Pera para sa akin. Kaya mo sa sarili mo yan. Sinungaling ka. Puro ka sinungalingan ang sinasabi mo. Totoo. Hindi totoo sinasabi mo. Huwag kang nagpapaawa ipek. Mo yan. Hindi totoo yan. Sinira mo pa ang tubo ko. Kaya hindi kita binayaran dahil walang laman. Sinungaling ka. Aminin mo. May katotohanan ba yung sinasabi niya na nakapag-igib siya ng 3 araw, 7 balde kada araw, may laman yon nung iniwan niya doon sa bahay mo, tas ayaw mong magbayad? Kasi nga po, wala nga po ako nadat na nalaman. Meron laman yun. Kasi kung Sana meron po sinasabihan yun, mo yung kung mga inigiban pamangkin niya, mo, dapat paglaruan yung mga iningatan tubig din doon. niya para pagdating ko, Dahil hindi makita biro ko. mag-iigib. Paano ko siya babayaran kung walang Sarili ano? mo yun. Walang ang Hindi, tubig. alam mo sa sarili mo, mahirap Pero, ano ba yun? Nasasaksihan mo ba? Nakikita mo ba talaga? Opo, nakikita ko po. Ako pa nga po sumasabay sa mga pamangkin niya, kaso wala po pinapakinggan talaga yung mga pamangkin niya. Oh, yung mga Kahit pamangkin yun mo din ako daw, po wala nakikita. bang ibang nakakasaksi niya na pwedeng makumbinsi Meron itong po, si yung Pachay? ninang ko po. Ha? Yung ninang ko po, nakikita po ng ninang ko yun, kahit yung ninang ko sinasaway po yung mga bata. Kaya lang wala po talaga, pinapakinggan yung mga pamangkin niya eh. Big, mga ilang edad na ba yon? Anong edad na mga Ang pamangkin ano mo? po, mga
At mga 10 years old. 10 years old. Oh, makakasalita na. Ang problema nga po, wala nga po ako. Siyempre, nadatnang ko, walang ano. Hindi kaya nga, tanongin mo yung mga pamangkin mo kung kasalanan nila yun. Dahil ka dapat alam Eh, mo wala naman sa akin nagsabi. Siyempre, nakita ko na po yun. Eh, na nag-ano na po O yun, kami. hindi tinanong yung pamangkin. Oo, walang nagsabi din po. Oh, so, ang gagawin ngayon natin, tatanungin mo ngayon yung mga pamangkin mo. Kasi kung mga pamangkin mo ang gumawa nun, hindi na niya Kasi gabi kasalanan. na po ako umuwi. Oo, sa mga pamangkin mo sa'yo nakatira? Hindi man po, nakabukod. Eh, sabi nila, Nakabukod, pamangkin pero nga pag daw. nakakakita daw ng tubig, ay pinaglalaruan. sila ng bahay eh. Ha? Nakapit-bahay lang po sila ng mga pamangkin Kaya nga, eh. o so, Siyempre, teka muna, pag- anong nangyari? Bakit anong nangyari dito at nagkahampasan pa daw kayo ng balde? Kasi ano eh, kung ano sinasabi niya, eh, nag-init na ako, nagalit na ako, eh, nag-visit na ako. Kasi matanda ako sa kanya eh. Alam mo sa sarili ko nila. Matanda ako sa kanya eh, dapat di siya bumubulong. Ayun. Pati mo na napagawa yung gripo mo. Isa pa ho yun eh. Sila nga po kasi. Eh, Yung ano kesa- ngayon, nakita nga po, sinira niya. Puro ka kasi kaya Sinira po niya. pagpapagawa lang ng Ikaw ang sumira. Teka May muna. nakakita eh. Ikaw ang sumira ng Hindi po ako gripo sumira. niya. May nakakita po sa Nakita kanya. lang po nung nakakita sa akin, pinulot ko yung tubo Sinungaling para kami nakakita kalakalin. sa'yo. Kinalakal ko po kasi nakita ko po yung tubo kasi pwede pong ibenta. May Sabi ko, nakakita. wala akong discount. Kaya nangangalakal po ako. Alam po nila yan. Nakita po nila, dinampot ko. Pagsira na po ba yung pagdampot ko nang pwede kong kalakalin? Dahil doon ko po gusto kong okay. pangkain ng mga anak ko. Kasi syempre, kailangan pag ikaw ay nag-akusa, kailangan may ebidensya. Okay. Meron naman Hindi po. naman po sapat na Ngayon, ebidensya yung merong pagdampot mga ko. testigo, may mga testigo daw si Kulot na may nakakakita na pinaglalaroan ng mga pamangkin mo yung tubig. O ayan, so hindi niya kasalanan yon kung mapatunayan. O yung pagsira naman ng iyong gripo, kailangan meron kang dyan. Testigo. Meron para naman po, masigurado meron naman po. natin. Siya raw ang magpapatunay sa kasipagan at diskarte nitong si Kulot na isang mabuti naman daw tao. Heto ang kanyang ninang. Hasmin, humarap ka na. So Hasmin, ikaw ang magpapatotoo. Opo. Na masipag naman talaga itong opo, si Kulot. masipag talaga yan. O ano ba ang kwento dito sa palagay mo? Eto talaga sinungaling ka eh. Lahat ng mga pinagsasabi mo, lahat paano ayaw mo lang talaga magbayad? Kayo pareho kayong sinungaling. Kaya paano ayaw mo magbayad? Magnina kayo pareho kayong kulot. Lagi nagsusumbong sa akin ting umaga. Inapaso ko ng timba. Paano ayaw mo magbayad? Gumagawa ka lang ng Oh, mga. pero alam mo ba yung pangyayari? Wala ka naman Talaga, lang eh. talaga nagsusumbong. Naniniwala ako dito dahil eto. Pareho kayong sinungaling. Pareho kayong sinungaling. Parati siya nag-iigib. Opo, araw-araw yung panganap buhay So wala niya. naman silang problema dati. Dati po wala naman po problema. Ewan ko ba bakit eto ngayon, hindi na siya nagbabayad ngayon. Yung nakaraang tatlong Walang beses. Babayad, wala nga tubig. Eh, paano nga alis ka kasi ng alis? Oh, Hindi mo ba alam, pinaglalaro alam siya nag-ano, lagyan niya na uli. Ako na bahalang mag-additional uli. Araw-araw nagsusumbong At ang mali niyo ron, hindi niyo sa akin sinabi na pinaglaruan ng bata. Ito yung tubo na sinasabi, Hasmin, na ito daw si Kulot ang sumira. Ayun Ano pa ang nga po. kwento? Ano ang kwento? Pinagbibintangan niya po na sinira daw. Paano sisirain niya? Nakita mo ba? May testigo ka? Meron. May ebidensya ka? Meron. Okay. Kaya nakita niya, yumuko ako para pulutin, hindi para sirain. Meron akong testigo. Okay, so hanggang hindi talaga nakikita at may ebidensya na talagang sinira niya yung gripo para ibenta yung tubo, at wala tayong katibayan, 'di ba? So ito po yung kakabit nun. Ito yung kakabit nun. So, simpleng bagay, mapapagawa ang gripo dahil lang sa tubong ito. So, tapos na ang usapan, di ba? Pero ano ba talaga kasi may mga kaso-kaso ditong pwedeng isampa. Kung ikaw ay mapatunayang nanira talaga, pwede ka ring sampahan ng kaso kung may ebidensya. Eto na ang kakampi naman ni Pachay. Siya naman umano ang nakakita na si Kulot ang salarin. Lulu, humarap ka na. Ikaw ang magkwento. Ano yung nakita Nakita ko mo? po, nagdadaan ako.
Ayun po, pupunta po ako dito sa may bahay ni Pachay. Nakita ko po si Kulot sa daanan na ganun. Kinakalikot niya po yung tubo ni Pachay. Siguro po balak niya pong ibenta, ikalakan. Nagulat pa nga po siya nung nakita ko, "Oy Kulot, anong ginagawa mo dyan sa tubo ni Pachay?" Ay sabi niya, wala. Sabi niya ganon. Kaya sabi ko sa kanya, nagpapawa-effect lang po yan. Okay. Sinungaling ka, hindi ko kailangan magpaawa. Talaga, Okay, teka. nagpapawa-effect ka lang. Sante para sa mga anak ko. Kulot. Okay. Ako naman, Magpaawa. kulot, tumigil ka na ha. Itong sinasabi ko, kung may nakita ka doon, hindi mo dapat binibenta na lang basta. Lalo kita mo yung kulay, may kulay, di ba? Kulay blue eh. Eh kung yan ay nalaglag mula doon sa mas mahaba pang tubo na parehong kulay, eh di malinaw naman yun, ay bahagi nun. So mahirap kasi yung may mapupulot tayo, alam nating hindi atin, tapos ibebenta natin. So ayan, siguro desperado din dahil wala ngang kinikita, kung anong nakita doon, kung tinanggal man niya yon na mas malubha yun. Pero yung pagbenta mong yon, na hindi mo muna alamin kung sinong may-ari, meron din tayong konting tulog dyan. Dr. Love, ano ba ang tamang kilo sa paniningil? Sa Ako, paniningil- nakwento ko na ilang beses, di ba? Oo. Ako, nanunuyo pa ako. Oo, sang-ayon ako sa'yo. Oo. Pinakamaganda yung magpakumbaba kapag ikaw ang naniningil. Kasi makukonsyensya yung may utang sa'yo. Mas malaki ang chance mo na mabayaran ka pagka gano'n. Kaysa dun sa maniningil ka na mataas ang boses mo. Hindi ko rin man sinisisi si Kulot. Siguro yung depressed na rin siya, frustrated, dahil mahalaga sa kanya yung 3 araw na trabaho niya. Kulot, ang sa amin sa iyo ay humanap ka ng ibang trabaho. Kakapusin talaga. Para kay Pachay, pasensya ka na Pachay ha, wala kaming makitang, pag naputulan ka ng tubig sa bahay, nakita mong diferensya, may sira ang tubo, hindi ka titigil sa maghapon hanggang hindi naaayos ang tubo na yan. Kasi mahalaga sa atin yan. Maliligo ka sa hapon, magluluto ka, walang tubig. Hindi po pwedeng umabot siya ng ilang linggo na sira yung tubong yan. At magpapaigib lang ako. Hindi po pwede. Kasi may supply ka ng tubig eh. Ngayon, kung hindi ka nakabayad ng tubig, iba yun. Diba? May problema tayo doon. Hindi yun masusolusyonan ng pag-igib niya. So, gawan mo ng paraan yun. Ang nakikita lang namin dito, sa akin ha, naghahanap ka lang ng dahilan para hindi siya bayaran. Salamat.